Ganda. Ganda na mabangka nila. Diba kayo ang saya? Para bang ang daming nangyayari. Ay! At may mga nagbebenta na mga drinks. Nakalagay sa loob yung talagang tunay na flower. Grabe yun, tignan niyo naman yung mismong meat niya. Ay, it looks yummy! Ito siya guys, sa loob nga ng Hilton. Ang presko dito. Sa loob ng bahay. So far, ito yung pinakamalinis sa fountain na nakita natin ever. Ayan! Hello guys! I'm back again with another vlog. So ngayon po ang ating last full day dito sa Mexico City. Actually hindi nga last full day because aalis na tayo mamayang gabi. Flight na natin going sa Cancun, isang city naman dito sa Mexico na kung saan doon natin makikita ang isa sa new 7 wonders of the world, ang Chichen Itza. Okay? So now, explore pa natin quickly itong CDMX o Ciudad de Mexico, yan. And kasi gusto kong mapunta ulit doon sa plaza, gusto kong mag-attempt kung talaga bang cleared na siya or meron pa ding yung tulad doon sa second episode ng Mexico leg natin. And aside from that, gusto kong bumalik ulit sa church kasi bibili ako ng rosary for my sister naman. And mag-try pa tayo ng mga ibang Mexican food dito. So let's go na. At magagamit pa natin ang ating transport card. But before tayo mag-proceed sa talagang actual na ganap natin for today's video, is meron po tayong ginawa kahapon na tour, pero quickly ko lang siya i-binlog kasi nahiya ako dahil hindi siya private tour, tapos buong pamilya yung magkakasama sa van. So hindi ako makapagsalita, okay? So ngayon, ito po ang ating tour na kung saan binook natin sa Klook. So, ang halaga ng binook natin sa Klook is 5,559 pesos, okay? So ito po yung pinaka-tour. Ayan. Xochimilco, Coyoacan, and Frida Kahlo Museum Tour. Okay? So this one, isa sa mga magandang pwede niyong puntahan pagka nagpunta kayo dito sa Mexico City. Sikat po si Frida Kahlo dito. Itong Xochimilco, ito yung sikat na bangka. Tapos yung Coyoacan, maganda yung area na to. Okay? So ito, panoorin nyo ang ating tour yesterday. First up guys, andito ngayon tayo sa Xochimilco area. Ayan, ito ang famous na bangka dito. Na talaga may mga decorations. Opo, tignan nyo. Place guys is so historic na matatagpuan nyo sa southern part ng Mexico City. And famous siya dyan sa colorful wooden boats na yan. Trajineras ang tawag dyan. Sasakay tayo dyan. Kasama yan sa tour natin. Tignan nyo, may ganito sila. Bebenta sila. Ay, fucked up. Okay. Ayan, so dito tayo sasakay. Amigo Tours Fernanda. Gracias. Good? Yeah. Just send me a seat. Yeah guys. Diretso pa tayo. Ganito pala tawid-tawiran dito. 7 tours. Yeah, gracias. Ganda. Ganda na mabangka nila. So guys, naka-tour tayo. Buong pamilya yung kasama natin. Ang Xochimilco ay isang UNESCO World Heritage Site. Super sikat nito dahil sa colorful wooden boats na ang tawag ay trajineras. Ang ibig sabihin ng Xochimilco ay Place of the Flower Fields. Milyong-milyong bisita na turista galing sa iba't ibang bansa ang nagpupunta dito kada taon. Dahil nagrerenta sila ng trajineras for leisurely rides at merong floating mariachi bands na kung saan nagpa-perform para sa mga bisita. Ang mga food boats ay nakapaligid dito na nagbebenta ng tacos, drinks, desserts na directly sa water mismo. Tignan nyo guys, dito sa kalagitnaan ng mismong pagbaboat, may mga nagbebenta ng mga drinks, even mga alak. If ever kung interesado kayo, pwede kayong bumili. Tapos kung gusto nyo ng mais, meron din doon. Mga nagbebenta sila. Tingnan nyo guys, o diba? Sa harapan natin nagba-bartending. Sí, ¿para qué los tienen si no los quieren? Era la equidad. Tingnan nyo guys to, may mga poncho dito. And also, parang mga team ng basketball. If ever kung interesado kayo, pwede kayo bumili dyan. Hey, now that I noticed your cancer sore, I don't know if I
Tignan nyo guys, merong stop dito sa flower shop. Ayan, if ever kung interested kayo. Na-check lang. Tignan natin. Ayan, no. Ay, mga cactus. Usong-uso talaga dito sa Mexico yung cactus, no? Yan. Pero alam nyo ba, fun fact, noong elementary ako, mahilig ako mag-alaga ng ganito. Yung mga ganyan na galing sa Baguio. Di ba sa Baguio sikat yung mga ganyan? May mga pasu-paso. Tapos minsan nag-aalaga kami sa classroom. Tignan nyo, Rose. Ayan siya. Ito yung mga stop na makikita nyo pag nagpunta kayo dito sa lugar na to. Guys, tignan nyo, nagbebenta sila dito ng silver. Ayan. So, dito daw sa Xochimilco is maganda yung grade ng silver dito kumpara sa regular silver. Ayan. Siya yung gumagawa. La violecita, ¿quién pone ahí? Guys, so yung silver, tignan nyo, di ba? Parang normal lang siya, pero nakalagay sa loob yung talagang tunay na flower. Di ba? Ang galing ng mga artwork niya, ng mga gawa niya. Ito, flower din. Ito din. Which one? Tignan nyo, meron ding sing-sing. You see the earrings? Ay, ang liit. Lacolote. Hindi kasya sa atin. Ayan, panlalaki guys. Ah, so big. Laki. Tingnan nyo guys, ay presentation. Ang sikat na sikat ng mga napapanood natin. Diba guys, ang saya. Para bang ang daming nangyayari. Ay! Ang daming nangyayari guys. Eh, meron din doon. So guys, maaga tayo dumating dito. Magta 12 o'clock na. So medyo madami-dami na yung tao. Maganda yung sa tour natin, maagang dumating. Okay, so guys, tapos na tayo. Binaba na tayo at binalik na tayo dito kung saan tayo sumakay. Actually, medyo nahihiya akong mag-vlog kanina kasi ano siya yung tour, buo yung van, lahat sila magkakapamilya, tapos tayo yung parang nasama dun sa tour kasi hindi naman siya private tour. So, nahiya akong mag-vlog, nahiya akong magsalita, ganyan. Pero ngayon, medyo okay na. So, if ever, kapag pupunta kayo dito, be ready kasi merong mga nagtitinda na nakabangka na kung saan nag-o-offer ng drinks, ganyan. So, pwede kayong bumili, bring cash, meron nagbebenta ng mga silver. So, pwede naman sa silver, meron ako nakitang terminal na pang credit card na pwedeng gawin, okay? So, yan. Umikot na muna tayo dito sa area bago tayo magpunta sa next stop. Ito guys, may mga shop dito. Wala. If ever. Yan, Mexico. 120 Mexican pesos. And also, this animal guys, matatagpuan nyo dito kung saan tayo kanina nagbabangka. Okay? Ano ba yung mga meron? Check nga lang natin. In fairness, hindi talaga mahal, no? May mga print nila. It's giving yung mga parang art sa Coco, no? Ganun siya. Ito. Grabe. Ayan, Coco. Coco talaga. Kakatuwa. Nakikita natin dito kung ano yung mga napapanood lang natin. Dito tayo pupunta sa mga susunod na araw sa Chichen Itza. Tanan! Aming mga binebenta. Ganito yung gusto ko guys, kaya lang sabi ko, doon na lang tayo sa Peru bumili ng ganito. Hola amigo, poncho. Hola. How much usually? This is the price, 400 pesos. 400 pesos. Pero ang This ganda, is the no? Mexican warrior and symbol as the calendar.
As the calendar, yeah. Gracias. Can I enter? Thank you. Pero ang ganda guys, kaya lang kasi wala na tayong malita. I mean, wala lang space sa malita natin. Ito yung famous sa sombrero nila. The famous sombrero. Ayan. Ito siya. Ang daming mga bilihan dito. If ever, pwede kayo mag-check. 4 na peraso, 100 pesos. Cute squirrel! Galing! Grabe, ngayon lang tayo nakakita ng squirrel na malapit. Ang cute! O sana magpakain kaya lang kay ate yung pagkain na yun eh. Sabihin ko, pwede ba makahingi ng mani? Papakain ko lang. Sige, go! Ayun! Guys, andito na ngayon tayo sa next stop natin, ang Coyoacan, one of the oldest neighborhoods dito sa Mexico City. Tignan niyo yung itsura niya. So, yung pangalan na Coyoacan, ibig sabihin niyan is Place of Coyotes. Ayan. Bali before guys, independent town to. Before siya maging part ng Mexico City. Grabe, tignan niyo guys yung fountain na to. So far, ito yung pinakamalinis sa fountain na nakita natin ever. Tingnan nyo, meron sila dito mga sa malamig. Nai-miss ko tuloy yung buko natin sa Pilipinas. Welcome to San Juan Bautista Church. Ang simbahan na to ay located in the heart of Coyoacan. Maituturing din itong one of the oldest churches in Mexico City. Sinimulan ang paggawa nito noong 16th century at gawa ito ng Franciscan missionaries. Ang simbahan din na to ay dinededicate kay Saint John the Baptist, na kung saan nakatayo sa tabi lang mismo ng Jardín Hidalgo. Ang architecture na to ay kombinasyon ng Renaissance and Baroque elements at hanggang ngayon ay super active ng pag-worship at pagmimisa dito. Many weddings and religious ceremonies ay nagawa din dito. Si Pope John Paul II ay binisita na din ito during the trip niya noon sa Mexico. Ito guys, welcome to Coyoacan. Ang ganda nung pagkakagawa ng mismong signage nila dito. Ang aesthetic. So itong nasa harapan na to, ito yung unang city hall dito sa Mexico City. And that one, dyan din yung bahay ni Hernan Cortez. Yung Spanish conquistador na sinabi ko sa inyo before. Dyan siya nakatira dati. Pwede kayong umikot lang dito, maglakad-lakad. Ayan lang yung church, ito lang yung sign, tapos ito lang yung city hall. And merong subway, Coyoacan subway na malapit dito. Ayan guys, churros. Blackberry, strawberry, apple, peach, and chocolate. 30 pesos dito. Ayan guys, churros. Ayan guys. Uno de lechera. Oh, so there's a filling inside. Galing naman ang churros dito. Lechera. ¿Quién me pidió lechera? Ayan guys, churros. Okay. ¿Alguien quiere pasar al baño aquí en el mercado? Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. 10 out of 10. Ang sarap naman ng ano dito. Kumbaga ano siya, hindi siya sinasawsaw, nasa loob na. Tapos nagulat ako, merong guyabano na churros na flavor. I like it. It's Yummy. nice. Yeah. Yummy. What's yummy in ano? Delicious. Sabroso. Delicioso, no?
Sabroso y delicioso. Sabroso, guys. So, meron din pala sila na 5 pieces lang. 65 Mexican pesos siya. Tapos may kasamang chocolate. Ganun. So, ito, yung kinain natin, 30 isa. Parang okay din ako sa maliliit na ganito, no? Parang mas madami, mas nakakabusog. Guys, so tapos na natin itry yung churros. And now, ang gagawin naman natin, pupunta tayo sa lunch spot natin. So, say hello to our tour guide. Hello! Hi guys! And we're going to La Trinidad. To La Trinidad Taqueria. La Trinidad Very Taqueria. good tacos. Oo. Highly recommended niya yun. And also, she said that there's always a queue, right? Yes. A long queue? Okay, so let's go. Ito guys, yung merkado dito sa Coyoacan. Dito daw yung masarap na pagkain na taqueria. Tinanong kasi tayo kung saan daw natin gusto. Sabi ko, gusto ko sa parang tacos, quesadilla, birria, ganun. Ay, tingnan nyo! Let's go! Very local to. Ayan, if ever, kung hindi kayo mag-tour like us, pwede nyo naman siyang puntahan. So, sa loob siya. Ay, ayun yung mga mga traditional yan na pinupukpok, mga nasa movies. Wow. Just wow. Ang ganda ng ano dito, palengke. Ito yung mga binibenta nila. So cute. It's giving Coco. Yes! Coco the movie. Es que dice que tiene un amiguito. Ayan. Grabe, ang cute. Kusina de mi mama. O yun yung pangalan guys. Ang hinapig kasi. Ay, wow. So siya, too many seats here. Yes! Yeah. Yeah. Guys, bumalik tayo dun sa La Trinidad kasi parang mas gusto ko yung vibe niya, parang mas local. So, let's go there. Ayan guys, dito tayo. Mas okay. Ito guys, in-order natin dito sa Trinidad. If ever, pag mapunta kayo sa Coyoacan, search nyo na lang Trinidad kung di naman kayo mag-tour like us. So, itong pork belly, 70 Mexican pesos, yung in-order natin. And next one, itong birria. Yan, in-order din natin yan. Tapos, Jaiba, Tacos Del Mar. Ayan. Actually, meron sila ditong quesadilla, pero huwag na muna tayo mag-quesadilla. Yun muna ang bestseller. Tapos sa drinks, ang in-order naman natin ay itong piña con jengibre. 50 pesos naman siya. Update ko na lang kay mamaya. Ayan, no, tignan nyo. Oh, di ba? Meron din dito mga dip-dip. Ay, sa ganun iinumin. Ayan, oh, sa ganun iinumin, guys. Oo nga, yun nga. Na parang naging sabaw ba? Okay, so ganun pala siya. Tinanong ko kung may alcohol, wala daw. Gracias! Ito siya! Ito na guys, tikman na natin. Yung wala munang wala munang parang ganito. Parang asin ba siya o what? Ayun, sarap. Ang sarap, lasang fresh bean niya. Asim. Parang kiamoy. Ang sarap. I like it. Ano siya? 9. So guys, so order natin this one yung birria, pork belly, and crab. Yan. Nakakatuwa, parang sabaw natin pero inumin yan. Grabe, ang sarap guys. Buti na lang dito tayo pero guys medyo pricey isang piraso niyan. Parang 70 yung isa, 100 plus yung isa, ganun. Pero at least, di ba, matatry natin ng real, authentic na Mexican food. Hindi ko makain. Paano ba, pipigain ba? Sarap. Medyo maanghang lang. Pero ang sarap.
Nakatabi tayo. Pero ang sarap. May mga nilalagay dito. So, mamaya na lang yan. Kasi hindi tipid. Masarap yung birya. Am I eating it right? I'm eating it right? Yeah. Sarap nito guys. Lasang-lasa yung hipon. Hi guys. Hi. We met new Mexican friends. Yeah. Yeah. This is Iván de Guzmán. Iván. yeah, that's me. But that's my account. Yeah. I post different travel guys around the world. For Filipinos. For Filipino, yeah. It's amazing. Yeah, thank you. Gracias. Nice to meet you, bro. Nice meeting you. Guys, tapos na tayong kumain. Ang sarap, like literally. So yung haiba, yun yung parang shrimp na parang, basta seafood siya, shrimp na parang crab ganyan. And that one is Ivantage approved. Hindi ko in-expect. Ang in-expect ko yung pork belly or birria yung mag-Ivantage approved dito sa ating Trinidad food trip. Pero yung high bar na gusto natin. Yung pork belly, 9 out of 10. Yung isa naman, birria, feeling ko 8.5 out of 10. Though expected na natin na ganun yung lasa niya. Pero guys, yung haiba kakaiba. Nagbigay ng tatak sa atin. And also, meron siyang avocado, ganyan, and so on. If ever try nyo, yung pineapple naman na juice, okay siya. And tama nga, chamoy nga yung kasama. Di ba kiamoy, chamoy, ganyan. Dito chamoy ang basa nila. Okay? Pumunta kayo dito pagka nagpunta kayong Coyoacan sa Trinidad. Sa mismong public market, sa gitna. I-Google Maps nyo na lang. Tignan nyo, ikutin muna natin yung market kasi meron dito mga shops ng iba't ibang things. Flower shop. Try natin. Pangdagdag lang sa feed. Oh, gracias. Ayan. Dito yan. Ang dami guys na binibenta ang mga iba't ibang products dito. Like literally iba-iba talaga. Nakakatuwa lang. Tingnan nyo. Ang cute. Lahat ng mga nakikita natin sa Coco na movie nandito. Ayan o. Di ba? It's giving Coco. Ayan siya. Ganda. Ano to? May laman siya? May laman sa loob. Ang galing. Nemo. Piñatas. Piñatas ang tawag dito, no? Ay, ang cute. Mga cute stuff maliliit, 20 at 35 pesos. So if ever pang display nyo sa bahay, grabe, it's giving Coco talaga. Ayan. Tingnan natin. Ang ganda, nakakatuwa.
Ayan siya. Buti dinala tayo dito. Ganito yung mga gusto natin pinupuntahan eh. Very mga random spot. Wala. Ito yung isa nating nakikita ng Huevos al Gusto, yung may dalawang itlog. Hindi pa natin yung natitikman. Chilaquiles, not yet. Quesadilla, natikman na natin yan sa Pilipinas pero dito hindi pa. Caldo de pollo, chicken soup, not yet, not yet. Baka sa Cancun natin itry. Grabe, very coco coated. Guys, so nag-toilet tayo dito. Sinama ko lang tong part na to para malaman nyo na 7 pesos po ang bayad. Ayan siya. Malinis naman. Walang bidet. If ever kung yun yung hanap nyo, okay. And may kasamang pa tissue. Oh, dito naman tayo. Ang galing. Nakapasok na tayo sa mga nagbebenta ng karne. Ay, my God, longganisa! Oh my God, kamukha na longganisa sa Kabanatuan. Grabe, na-miss ko na talaga yung Kabanatuan longganisa. Alam ko naman guys, alam ko, sasabihin niyo sa akin na bias ako kasi taga Kabanatuan ako. Pero I really love Kabanatuan longganisa. On top talaga yan. Ganon. Okay. Ito. Ganda. Next up guys, Frida Kahlo Museum. Yan. We're here na guys sa Frida Kahlo Museum. Hindi tayo magbabayad dito, kasama na yan sa tour. Hola. Ay, gracias. Gracias. Gracias dapat, tas hola sila ko. Hello, hola. Ang presko dito. Sa loob ng bahay. Hindi tayo guys nakapag-vlog doon sa loob dahil bawal. So, pictures lang yung nakuha natin. Mamaya ipe-play ko ulit isa-isa para makita nyo yung mismong laman ng loob ng area na to. Ang Frida Kahlo Museum ay isa sa pinakasikat na tourist attraction sa Mexico City. Ang museum na to ay commonly known as Casa Azul or the Blue House. Si Frida Kahlo ay pinanganak dito noong 1907. Siya din ay nag-spend ng kanyang buong buhay dito sa bahay na to. At dito din siya namatay noong 1954. Ang house na to ay dinonate ni Diego Rivera after mamatay ni Frida Kahlo. At opisyal itong naging museum noong 1958. So guys, andito na muna tayo ngayon sa cafe, sa tabi lang ng mga dress ni Frida Kahlo, yung nakita nyo kanina. So ayan siya. Tanan! Ayan. Also this one. Okay. Yung mga dress talaga nakakatoy, parang mga nakikita natin sa movies. Okay, so nakalabas na tayo ngayon and iniintay na lang natin yung sundo natin. So now, explain ko lang sa inyo yung mga nangyari. So doon po sa loob, nakita nyo doon yung mga gamit sa bahay, yung bed and so on, tapos yung mga dresses ni Frida Kahlo. Alam nyo ba na yung mga dresses na yun ay na-feature siya? Actually, even si Frida Kahlo herself ay talagang in part or parang malaki yung influence na pinakita sa Coco movie. So, yun yung nakakatuwa. Nakita niyo naman yung pinicturean ko ngayon. Ilalagay ko dito dalawang picture nung nandun sa mismo exhibit. Ganyan-ganyan yung mga nakita doon sa loob. Di ba nakakatawa? Kasi dito sa Mexican culture, talagang super lawak na ng mga ganong klaseng traditional dresses, ganyan. Tehuana, yun, mga ganong klaseng dress. Basta yung tipong mga mahahabang mga dress, yung super full na puro may mga embroidered na mga flowers, ganyan. And also, meron yung headdress sila na ganyan. Yun yung super sikat na sikat dito. Actually kanina, doon bago tayo magpunta dito sa mismong museum, pinakita ko sa inyo, may mga nagbebenta pa rin nun dun sa merkado o sa market nila, di ba? So yun lang, if you want to learn more about their culture, aside from dun sa mga temple o templo na mga pinuntahan natin doon ng mga nakakaraang araw sa mismong city center ng Mexico City,
punta din kayo dito. Dito tayo ngayon guys sa lobby. Pakikita ko lang sa inyo. Nakapag-check out na tayo. Then iniwan ko lang yung maleta kasi mag-explore pa nga tayo ng area. Ang ganda nitong hotel natin. Alam nyo, kung hindi kayo dun sa Reforma area mag-check-in. Though maganda kasi paligid dun nung nakapaglakad tayo. Actually pupunta din tayo dun ngayon. And aside from that is kung ayaw nyo, okay na tong Ibis Alameda. Malapit siya sa Hidalgo, Bea Artes, ang daming magagandang mga areas na super lapit lang. Yung train station, katabing-katabi lang nito, like literally katabing-katabi lang. So, kung ibang line naman, maglalakad lang kayo ng onte doon sa Hidalgo, ganun lang siya guys. So, para hindi na kayo mahirapan na maghanap, if ever lang naman kung gusto nyo, mag-check-in na lang kayo dito. Plus, kapag ka mag-check-in kayo, ay magbubook kayo ng kahit anong hotels sa Agoda, meron po tayong code, ilalagay ko dito. Plus, may code din tayo sa Klook. One-time usage sa Klook, sa Agoda, 5 times yung pwedeng magamit. So, 5 different hotels pwede nyo magamit yan. Kahit hindi pa sa Mexico, kahit sa Japan, kung saan pa man yan. And even Philippines, okay? So, ngayon, let's go na. Ngayon guys, kakain tayo ng brunch dito sa El Cardenal Alameda. Matagal na tong restaurant na to and may branches sa ibang mga lugar din dito. So, tignan nyo naman, super lapit lang. Ayun lang siya. Doon lang, malapit lang sa Hidalgo. And ang daming reviews niya, 13,935. In-screenshot ko yung orderin natin. Ito and this one. Famous sa kanila to. Okay, labas na tayo. Rise and shine, Mexico! Grabe, rinig na agad natin yung mga tugtugan nila dito. Hey guys, ayan lang yung train station. May exit dyan. Sa harapan na yan. And meron din doon. Sa tabi lang mismo ng hotel, ha? Juarez ang pangalan ng stasyon. Plus, ang maganda dito, ayan lang yung 7-Eleven. Pwede kayong bumili dyan if ever kung meron kayong gustong bilhin sa madaling araw. Ito yung 7-Eleven. Diba? Pakita ko lang sa inyo. Mabilisan. Tignan nyo. Sa 7-Eleven yung donut, 2 piraso, 35 pesos. May cafe din. Cafe Frio. Ayan siya. Hershey's. Ayan. Ito yung mga drinks nila. Ang dami. Promosyon. 2.35. Ayan. Yung mga ganitong cookies, 26 pesos. Mga healthy snacks, 20 pesos. If ever kung gusto niyo mga healthy juice, 23 pesos. Ayan, malaki na. Pinya. Meron ding ATM. And even mga ganun. Kahit itlog meron, oh. Diba? Mga chips. Ruffles, 105 pesos. Ayan siya. Even hotdog. Ayan, hotdog nila. Big bite. So yun, pinakita ko lang sa inyo quickly. And alam nyo, na-realize ko, hindi pa tayo nakakatry na parang mag-Airbnb sa isang lugar, no? Kasi parang before, parang sabi ko ganyan, yung Airbnb may time, ay, ang sarap ako, masarap dito. Katabi lang ng hotel natin. Ayan, pastries, tapang malakasan. Ano pangalan? Minia Tuna. Minia Tuna. Yeah, it looks good. Grabe, para naman to ensaymada. Na-miss ko yung ensaymada sa atin sa Pilipinas. Ito, Chinese restaurant. Oh, kung gusto nyo na mga pagkaing close sa panlasa natin. Papas con Tres y Arroz. Okay, balik tayo dun sa sinasabi ko sa inyo. Parang gusto kong mag-try ng Airbnb pagka magko-Korea tayo at Japan. Parang vibe ko lang siya. Usually kasi parang tingin ko okay mag-Airbnb kapag ka hindi gabi yung flight, yung arrival mo. Dahil ang Airbnb kasi parang kunyari ito, maghahanap-hanap ka dyan kung saan yung susi, ganun. Yung iba nagtatago pa sa ilalim ng ganun. So yun yung reason lang kung ba't di tayo nag-Airbnb. Pero next time parang gusto ko siya i-consider. So dito siya, yung kainan. Ay, tingnan nyo ba? Mga nakikita natin sa cartoon. Yung bungo.
Ayan, dito located sa Hilton, Mexico City, Reforma, yung El Cardenal na restaurant. Dito ba? Tama, ano? Doon sa kabilang side, yung El Cardenal. Ano to? La Cerveceria de Barrio. Dito siya, guys. Sa loob nga ng Hilton. Okay. Ang daming tao. Sikat kasi to. Pero okay lang. Wala naman tayong gagawin for today's video. Tingnan nyo. Meron itong FIFA. Ano to? Superior Player of the Match. Guys, ang haba ng waiting time. Ayun yung pila. Grabe, ang lala. Ang lala ng pila dito sa El Cardenal. Kasi guys, ito yung isa din natin gusto nating kainan. Taqueria Orinoco naman. Pero, mga sarado pa kasi mga kainan dito. 1 PM nagsisimula. Tignan nyo. Court mission guys. Napakahaba ng pila talaga. Like 1 hour. 30 minutes to 1 hour daw. Hindi natin kaya maghintay na 1 oras. Sayang yung time. So, punta na tayo sa isa naman nating nakita at nakalista sa ating kainan. 24 hours siya open. Also, yung hotel natin na Ibis Alameda. Tignan nyo, may katabi siyang mall. Konting lakad lang. May Starbucks, Wingstop, KFC. Yan. Ito ay mga local kainan din dito. Cervezas, tacos, huaraches, carnitas, alambras, tortas. Ang cute guys ng pusa. Tignan nyo. Ning 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 ning. Ah, ayun nga universal na tawag. Actually guys, sa paligid nga ng hotel natin. Again, ayan bumalik tayo eh. Ito yung hotel natin. Ibis, Mexico Alameda. Tignan nyo yung mga nasa harapan. Daming mga bilihan ng pagkain. 50 lang. Even yan, tacos. Oh, di ba? Dami. Tindahan. O kung na-miss nyo yung Yakult. Oh, meron. Tacos de cabeza. Tapos ito na yung train. Pasok na tayo. Dito sa Juarez Estacion. Ito ang gagamitin natin. Pwede nyo itong mabili dito din sa mga stations. Yan. Dami pang lang, 150 po. Kabila tayo guys. Dadaan sa universidad. Pa-universidad na way. Mag-alala kapag pupunta kayo dito, madali lang talaga. And also, sa mga metro nila safe kasi merong mga police. Police o security guard or something. Basta merong guard. Bawat train station. So, pipito sila ganyan. Basta may mga pito-pito silang ginagawa dito. Kaya hindi kayo makangamba kung yun ang iniisip nyo. Ayan, dito tayo. Ayan, sakto. Ito na. Sakto yung dating. Lipat tayo ng train line. Ayan, sundin natin to. Direction, Observatorio. Yung train stations nila dito, yung public transport, na train or subway, okay siya, convenient siya. Yun nga lang, di ganun kalamigan. Hindi lang malamig yung slide. Dito na tayo guys sa labas ng Insurgentes Stasyon. Hanapin na natin dito ang brunch spot. Tingnan nyo, may ganyan dito. Konting lakad na lang. Nasa Tacos La Chula na tayo. We're here. Ayun na. Tacos La Chula. Ito siya. Tacos La Chula. Tortillas hechas a mano. Yan. Wow. Tignan nyo oh. So this one oh. Guys, oh, Tacos La Chula. So ano ba yung mga tacos na okay dito? Siyempre, tayo ay mag-check on ang bestseller nila. Kasi may natural waters, sa mga drinks, La Chula's waters, beers and clamatos. Sodas, ayan, 38 pesos. Pero, check tayo. Classic or grilled with handmade tortillas. Ano ba mas masarap? Let's check nga. Okay, so guys, since nag-check kasi tayo ng reviews online kung ano yung masarap, sabi nila, itong Gringa al Pastor. So, 2 flour tortillas stuffed with melted cheese. So, 70 yun. Tapos, yung isa naman is Tacos de Suadero. Tacos de Suadero. 30 naman siya. Tapos, bestseller nga nitong Alambres, de Pastor, 140. Di ba parang ang dami? Parang ang dami naman.
What do you think? Sige, I think orderin na natin yung best sellers kasi brunch naman na natin to. Tapos guys, may sinaserve sila na ganito. Kainin natin ngayon lahat yan. Kasi nahiya tayo kumain ng mga nakakaraan eh. So ngayon tikman natin. I think ito yung chili, ayun, tomato, something, pampaasim. Okay, so sabihin ko lang sa inyo in-order natin. Number 1, itong tacos de suadero. Ano yun? 30 pesos yun. Gringa al pastor, 70 pesos yun. And alambres al pastor, 140. Mas mahal yung alambres, guys. At least, matatry natin lahat. Matingin na guys, yung una nating order, tacos de suadero. So this one, ito yung 30 pesos. Grabe yun, tignan nyo naman yung mismong meat niya. It looks yummy! Ayan guys, so this one, ito yung tacos de suadero. And ito naman, gringa al pastor. Dumating na rin siya. Alam pala nung gringa. So, tikman na natin! Dito ako excited sa sa tacos. So, lagyan natin ng konting sili para merong sapak-sapak man lang. Hindi ko pala nakikita. Wait. Yan. So, maglagay din tayo nito. This one. Yan. Tapos this one. Tapos, lagyan natin ng pampaasim. Alam niyo yun? Pero ayoko ng buong buo. Okay. Tikman na natin ang tacos de suadero. Ah! Mapon. Ang anghang. Ang sarap. Ito siya. Grabe ang anghang pala ng sili nila dito. Pero ang sarap ng meat. Sarap. The best. So since marami siya at madami ng hulog, gananin na natin to. Ito. I-rate ko to ng 9 out of 10. Okay. Bali guys, wala siyang alat factor, pero may linamnam. Yung meat niya, medyo dry, pero yung lasa masarap. Oh, mainit. Thank you. Thank you. Ang laki pala ng alambre. Next naman guys, kakainin natin itong gringa al pastor. Ang laki pala ng kasi natin order. Tignan nyo, ang laki. Teka. Pero gusto ko pa rin yung chili. Masarap siya. Medyo mahirap siyang hatiin. Medyo mahirap siyang hatiin. To be honest, sa mga kinakain natin dito sa Mexico, doon lang ako nahihirapan. Sa mga pagkain, medyo nahuhulog-hulog kasi eh. Pero mas type ko tong gringo. Mas type ko siya. Mas masasarapan ko.
Okay. Malambot yung meat. Lasang-lasa. May onting alat factor. Try nga natin yung ibang sauce. Tapos lagyan din natin. Parang sa loob na ata nilalagay pero sa top ko nilalagay eh. I love Mexican food talaga. Mo-order ako ng ganito sa Kabanatuan, merong Tex-Amex doon. If ever, pagka magagawin kayo ng Kabanatuan, merong Mexican resto doon, Tex-Amex pangalan. Sarap! At guys, yung isang order naman natin, itong Alambres Al Pastor. Naka-take out natin, hindi natin kaya ubusin to. So basically, DIY siya. Ikaw maglalagay. Ang init naman. Teka, plato natin dito. Init. Ganyan siya, I think. May cheese, something. Kita nyo? So, ganyan siya. Ang sarap! Ang sarap din! Grabe! Diba? Parang nag-tie siya sa akin. Parang yung tacos yung pangatlo natin. Ito parang nag-tie. Ang sarap. Pero ang dami niya. Hindi natin kaya ubusin. May ganyan, no? Parang ito maganda to kasi ikaw nagpapalaman. Pero ito good for two. Pero nakikita ko sila parang sila isa-isa lang kumakain. Ayun, no? Nanismis. So lagyan natin ito. This is one. Sarap. Sarap guys. Parang una natin to. Sarap. Parang mas masarap to. Lalo na yung mga nilalagay natin sauce pa. So guys, ang sarap ng food nila. Ang dami lang. Oh, gracias. Card? Yeah, tarjeta. Thank you. So guys, ang sarap ng food nila. Ang dami lang ng serving, like literally. So pina-take out natin. Ito na lang yung dinner natin kasi flight naman natin gabi papunta sa Cancun. So kainin na natin ito sa hotel lobby. Kasi wala na tayong room.
Pero bago tayo umuwi, dadaan muna tayo sa church and also doon sa plaza. Gusto ko muna makita. So this one, ito po yung ating bill, 278 pesos. Mahal 278 pesos. Pero kasi tatlo naman in-order natin. And gusto ko din kasing ma-share sa inyo yung mismong mga lasa. Tapos kung masarap ba siya o hindi. Masarap naman siya lahat. Pero sa lahat ng yan kasi, tacos, okay siya pero pangatlo natin siya. Gusto ko yon pero pangatlo lang siya. Tapos itong gringa, al pastor, masarap siya, malambot, the best, 10 out of 10 na siya sa akin. Tapos itong alambres, al pastor, yun yung madami. Kaya pala 140 pesos siya kasi ikaw yung magpapalaman-palaman ganyan. Like, tinignan ko lang kasi sa service kung ano yung pinaka-the best dito. Usually kasi, to be honest, ang alam natin, pastor kasi meron kasi pastor dito. Ang alam kasi natin, tacos. Ganyan, mga birria, mga normal na ganyan. Pero, ito pala, the best, alambres. Orderin nyo to, alambres al pastor. 140 pesos, okay? And yung alambres is, ay Padilla approved. Guys, so may nakita tayo dito na tali. Buti na lang, naghahanap tayo nito eh. Para sa Brazil. Ayan. Color black. Ngayon tayong biniling ganito, kaya lang naiwan natin sa Manila. Nandito ngayon tayo guys ulit sa train station. Sa Insurgentes Station. Then pupunta tayo sa Pino Suarez. 5 stop sa Pink Line. We're here na guys sa Zocalo, saka sa Tenochtitlan Station. Dito yung church. Let's go! Guys, ito na tayo. Tignan nyo. Sinisibak na. Sayang, di pa natin naabutan yung walang-wala. So ito guys, yung Plaza de la Constitucion. Ayan. So sinabi ng tour guide natin kahapon, yung kasama din sa vlog natin na si Samantha. Sabi niyang gano'n na ito daw ay ginawa daw ng government para makapanood ng free yung mismong mga Mexicanos sa FIFA World Cup. Kasi usually kapag daw kunyari manonood talaga dito, yung game lang na yung game lang ng Mexico yung free. Pero kapag kasi yung ibang mga bansa na may bayad daw kasi yun. So usually yung mga Mexicans daw is nagpupunta pa sa mga bars, sa mga restaurants na may TV, ganyan. So naabutan natin yun, nandito yung installation nung unang araw natin dito. Pero hindi din tayo nakapasok kasi ang daming tao nun eh. So I think kung pupunta kayo week after ngayon, wala na yan talaga totally. Kasi nung nagpunta tayo dito before, naalala nyo, may mga screen pa dyan. Tingnan nyo guys, nagpenda sila dito ng school supplies. Mga pangkulay, pencil case. Back here again sa mismong central area. Ngayon kung naalala nyo, dyan tayo kumain sa Los Especiales. Una reparación de lentes. Grabe, alam nyo ang haba ng pila dyan. Pero nung pumunta tayo walang pila. Pero humahaba na siya ngayon, no? Napansin ko sikat na brand din dito tong Santa Clara. Ang dami. Ang galing. May chinecheck sila. Ano to? Ay, magbabayad ata. Wag na. Finally dito na nagpa-perform ng purification. Ito guys, yung damit lang Team Mexico. Gusto ko sana bumili. Magkano kaya? Mahal kaya? Mura. 300 yung halaga. We're back guys here sa Catedral Metropolitana dito sa Mexico. Yan. Guys, bumili tayo dito. Nakalimutan kong bumili. Rosary. So, naglalaro siya 105 to 190 pesos. Meron din dito. Yan. Ayan. Ito 95. Pero favorite color ng green eh. Ito kaya? Ito? Or itong nakaganito? Itong ganito? 90 pesos siya. Pero parang mas okay itong green na to. Ito. 190 pala yun. Ito na lang color green. Pero stamped as
Verde? Gracias. Ayan siya. Ito guys, bumili tayo. 213 binayaran natin. Rosario. Plus this one. Okay, so nakalabas na tayo dun sa mismong church. And nandito ngayon tayo sa Centro Historico. Area pa din. So it's giving Istiklal Street doon sa Turkey. Ayan. So napakadaming shops dito if ever. So check natin, dire-diretso din natin para makita natin. Ay, may McDo dyan. Bershka. Dami mga shops actually. Pero hindi na kasi natin pinapasok kasi di din naman tayo bibili. May pull and beer dyan. May Krispy Kreme. Yan. Masyadong matao din, no? And ngayon ay Friday. Ayun yung famous animal nila dito. Cute naman ito, ng mga medyas na yan and puppet. Pasok tayo dito sa church na to. Actually, hindi ko alam yung church na to. Wala to sa part ng mga na-research natin. Ayan guys, so this one, the Professed Temple of San Felipe Neri, Catholic Church. Na guys dito sa ating hotel and nakapag-check out na kasi tayo kaya nandito lang tayo sa garden. And before we end this vlog dahil pupunta na tayo sa Cancun ay gusto kong i-share sa inyo yung personal advices ko kung ano yung mga natutunan ko along the way from day 1 hanggang ngayong last full day natin dito sa Mexico City na pwede nyong i-apply or pwede nyo ding hindi apply. Pero ito po parang I think much better kung i-apply nyo, okay? At lahat ng to based din sa own karanasan natin. Baka mamaya kasi hindi ito yung naranasan ng ibang tao, ganyan and so on. So disclaimer lang, okay? Ngayon pa lang sinasabi ko na. Number 1 is kayo po ay mag-Uber. Mag-Uber kapag pupunta kayo dito sa city center, huwag kayong magta-taxi. Okay? Sa Uber kasi fixed rate na dyan at may iba't ibang type ng sasakyan dyan depende sa budget nyo. May comfort, may XL or parang meron ding van ganyan and so on. So, I think if ever kung on a budget kayo, always click comfort sa Uber. Okay? And para safe kayo and secure din para iwas scam. Number 2, kapag ka po nasa crowded places kayo like markets, ganyan, roads, tapos even sa metro, kung gusto nyong mas kalmado yung buhay nyo, ganyan, or yung parang meron kayong peace of mind, okay na yung inyong cellphone is wag nyo na lang ilabas and so on. O, kung ilalabas nyo, pumunta muna kayo sa mga sulok. Pero, ang isa pa sa mga naranasan natin, so far, wala tayong na feel na parang kunyaring nangangamba or so on. So, kumbaga ito parang precaution lang tong sinasabi ko sa inyo para lang maging safe kayo. Pero, kahit na sinasabi ko to sa inyo, safe po dito sa Mexico. Like, naglakad tayo ng mga bandang hapon, nakapaglakad tayo ng medyo wala ng sun and so on. And even may sun at public and peak hour, rush hour, yun po, super safe. Parang yun yung naranasan ko. Sabi ko nga ganyan, grabe. Kumpara doon sa mga sinasabi sa TV, sa mainstream media, sa social media, iba yung feeling kapag ka nandito ka, mararamdaman mong safe. Kasi mararamdaman ng ano mo yun instinct mo. Kapag ka kunyari parang feeling mo, hala parang hindi safe dito and so on. Pero never ko nararamdaman yung ganun. Talagang puro safe kahit sa mga public places, okay? So yun ang i-advise ko sa inyo. But kahit na ganun, lahat ng mga gadgets nyo, ganyan. Kasi yun yung nakikita din natin ng mga ibang advices ng tao. So ilagay nyo mabuti yung bag nyo sa harapan nyo lang and so on. Tapos ito. Kasi ang mga nabasa ko naman ay sa metro daw yun, saka sa mga plaza, pero wala tayong feel na experience na ganun. Pero ina-advise ko pa rin sa inyo para lang safe kayo, okay? Number 2, lagi kayong magdala ng cash. Mag-withdraw kayo sa mismong airport pa lang and meron kasing service charge. So, pwedeng malaki na i-withdraw nyo para hindi pa ulit-ulit yung service charge sa inyo. Kasi may mga shops dito na yung mga card natin ay hindi gumagana. I mean, yung GCash card natin hindi gumagana and Maribank hindi gumagana, pero gumagana yung East-West. Hindi gumagana minsan yung dalawa na yun, pero gumagana naman yung BPI. Okay? So, depende yan sa inyo, pero I suggest na magdala kayo ng cash para safe pa din kayo at para hindi kayo mapaya. Kunyari, nakapila na kayo tapos hindi pala naglo-load o hindi nagiging successful or approved doon sa terminal yung inyong
pagbibili. Okay? Next, kung kayo po ay mag-i-stay dito sa Mexico City, pwede kayo mag-stay dito sa Alameda area, sa Reforma area, sa Juarez area, Palanco area, or even sa Coyoacan. Coyoacan yun yung pinuntahan natin doon sa unang part na nakita nyo sa mga area kung saan tayo kumain sa La Trinidad, sa kay Frida Kahlo Museum, doon yun, okay? So, ibang area siya, pero safe din po doon at secured if yun ang pag-uusapan. Kasi syempre gusto naman natin yung safety nyo doon, di ba? Next is, wag kayong mag-alahas ng mamahal. Actually, wala po tayong suot. Wala tayong suot ngayon, alahas, because nasa Pilipinas pa lang, pag alis pa lang, Turkey, Colombia, dito, Peru at Brazil, ala talaga tayong suot at all. Ito lang, pero ito tatanggalin ko na to sa mga susunod na araw. Sa Mexico okay pa siya, pero huwag kayong magsusuot na expensive na talagang kumikinang-kinang levels, okay? So, yun lang. And also, huwag kayong magdala ng super large amount ng cash. If ever, ilagay nyo sa mismong main bag nyo na maiiwan nyo na sa hotel para safe siya, okay? Next, ito natutunan natin to during our first day kasi hindi ko to napapanood sa mga ibang vlogs na napanood natin sa foreign content creators and even sa local content creators. Actually, hindi ko dito na panood kay Dave Kino, Karipa Traveler, shout out sa'yo. Ewan ko kung nanonood ka. Pero sa case kasi natin, naglolo ko sa Plaza de la Constitucion, sa Palace Nacional, tapos doon sa mismong Metropolitan Church, yung Google Maps. Sa area na yun, hirap na hirap tayo. So, I suggest mag-download kayo ng City Mapper na application or pwedeng sa Google Maps i-install nyo offline yung mapa para hindi kayo mamroblema, okay? Next, yung metro, super cheap lang niya, pero if ever kung naiirita kayo na parang sardinas level, ay wag po kayong pumunta ng peak hour. So, 5 o'clock to 7 p.m. yun. Okay? So, yun yung sinadjust sa atin ng tour guide natin sa Samantha, pero kasi nagpunta tayo bago pa yung tour. So, sabi kong ganyan, gusto ko lang kasi ma-experience, pero grabe, siksikan level, sardinas levels talaga. So, if ever, ganun ang anihin nyo. Next, ang iinumin nyo lang po tubig ay bottled water at filtered water instead sa tap water. Though pwede din naman na humingi na lang kayo ng tubig sa hotel. Ang kagandahan dito sa hotel natin, dito sa Ibis Hotel Alameda, is meron ditong dispenser yung water dispenser, so hot and cold, caliente at frio. Caliente ibig sabihin nun hot, frio ibig sabihin nun is cold, kaya super okay siya. Okay? Next is yung mga street food dito. Kung bibili po kayo, meron kasi ditong mga street food na parang patong-patong na siyang ganyan, baka mamaya hindi bago. Bumili kayo sa mga street food na kung saan ay tawag doon, madaming nakapila. Yung talagang parang yung turnover or turn around ng mismong mga produkto ay talagang alam mo na uubos para hindi siya yung matagal na, para hindi sumakit yung tiyan nyo. Okay? Next, mag-aral kayo ng konting Spanish kasi natutuwa sila. Pinaka-basic lang na pwede nyo aralin kapag bibili lang kayo. Hola, buenas tardes, buenos dias, ganon, okay? So yun, yung mga ganong klaseng thing, natutuwa na sila. Then sa dulo, sasabihin nyo, pwedeng por favor, ibig sabihin nun please, or pwedeng un momento kapag nagmamadali sila. Un momento, kanya kumukuha kayo ng tarjeta ibig sabihin nun card. Or pera nyo kung kumukuha kayo, sabihin nyo, un momento, ganyan. Tapos, pagka naman tapos na, sabihin nyo lang sa dulo, gracias. Ibig sabihin nun, salamat or thank you, okay? So, next, kapag ka guys ay kayo ay meron kayong mga gustong puntahan na toilet or banyos na tawag dito, yun yung comfort room or toilet, dapat meron kayong coins kasi usually naglalaro sa 7 Mexican pesos to 10 Mexican pesos siya para para makaano kayo. Kasi hindi all libre dito sa Mexico. Okay, para siyang Europe. Sa Europe mahal pero dito 7 pesos to 10 pesos lang naman yung halaga nung toilet. Okay, sa public. Pero meron mga libre, okay? Next naman is kapag ka bibisita kayo sa mga popular places, ay kayo po ay pumunta ng maaga kasi super magiging crowded talagang level, ganyan. Though tayo, hindi natin to ina-apply because okay lang naman sa akin na crowded. Yung mga pinupuntahan natin kasi church naman siya, plaza naman siya, and so on. Plus, kapag ka po kayo ay pupunta kayo sa mga restaurants na talagang inilista nyo, nasa target nyo, nasa bucket list nyo, pumunta kayo opening time pa lang kasi kapag ka lunch time, is pipila kayo ng mahaba. Tulad nung El Cardinal, nasa listahan natin siya pero hindi naman super duper gustong-gusto natin. Pero nung nagpunta tayo doon, 30 to 1 hour, yung 30 minutes to 1 hour yung waiting time. So sabi ko, okay, wag na. Kaya doon na tayo napunta sa isang kinainin natin, di ba? Next is, gumamit kayo ng sunscreen dahil yung UV exposure dito parang nakakasunog siyang level. Though tayo nga, alam nyo, tingnan nyo. Tayo nagsa-sunscreen tayo. Sinasabi ko na sa inyo, Vita sunscreen. Pero tingnan nyo. Nakikita ba?
Grabe yung sunog nating level, no? Though parang ipon naman ata yan sa mga ibang sa mga ibang pinuntahan din natin. Okay? Then next is i-save nyo yung hotel address nyo sa cellphone nyo just in case. Okay? Para ipapakita nyo lang kasi, guys, alam naman natin na lahat naman ng tao, karamihan dito, marunong din mag-English, marunong din Spanish, ganyan. Pero may mga iba talaga na hindi marunong mag-English para just in case, papakita nyo na lang. And last, ang tip ko sa inyo is mag-download kayo ng offline Spanish translation sa Google Translate. Okay? Para mabilis nyo lang may papakita. Kasi kapag hindi nila maintindihan sa mga restaurant, sa mga public places, sa mga hotels, ganyan, ipapakita nyo lang para yung request nyo or yung gusto nyo sabihin ay ma-convey nyo ng maayos. Okay? So, again, uulitin ko yung sinabi ko sa mga previous vlogs natin dito. So far, ito pong ating experience sa Mexico City ay talaga pong super safe talaga. Wala tayo na experience na kahit anong parang nakakatakot, ganyan, and so on. Kung bibigyan tayo ng pagkakataong umulit dito at bumalik, babalik tayo sa Mexico City, ha. Kasi lilipat na tayo sa Cancun, which is Mexico lang din naman din yun. Pero yung kasi parang beach area siya, tapos doon nga si Chichen Itza na part. Pero itong Mexico City, parang gusto ko siyang balikan if ever kung tayo ay babalik or pupunta tayo sa region na to. Okay? So, for sure naman, kasi gusto nga natin magpunta sa USA and Canada. So, iniisip ko kung pwedeng US tayo, tas jump ng Mexico, then from Mexico, saka na tayo pupunta ng Canada, mapa Vancouver, Toronto, o Calgary. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat sa pag-watch ng Mexico City vlog natin. Sana nakatulong ito sa pagpaplano nyo and so on. So, again, ang hindi lang natin napuntahan ngayon is yung Anthropology Museum. So, if ever kung meron kayong extra time, pwede nyo siyang idagdag sa itinerary nyo. Again, Ivan Diguson po. At abangan nyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Mexico. Again, yun lang. Thanks!